Ang malamig na simoy ang hangin ay pumapasok mula sa awang ang malaking bintana, nagdadala ng amoy ang ulan at basang lupa. Nakatayo si Valentina sa tapat na mahabang marmol na lababo, walang kibo habang pinakmamasdan ang ahos ng tubak mula sa makantap na kripo. Hinuhugasan niya ang mamahaling pinggana, yari pa sa porselana na inangkat mula sa ibang bansa. Sa bawat pag-ikot ng espongha, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na tila matagal nang nakadagan. Ang kanyang kamay, nasanay sa pahawak ng mga mahahalagang kasulatan at pagpirma ng mga malalaking kasunduan sa negosyo, ay nakalubong ngayon sa mabula at malangis na tubig. Ito ang buhay niya gabi-gabi. Ang palasyong ito na may matataas na kisame, maara niyang kumikislap na parang nga bituin at mga sahik na napakakinis na maari mong makita ang iyong sariling anino ay siya mismo ang nagpatayo. Bawat haligi, bawat kagamitan, bawat piraso ng signing na nakasabit sa dingding ay binayaran mula sa kanyang sariling pawis at talino, ngunit sa mata ng kanyang asawang si Marco at ng kanyang biyenang si Aling Gloria, siya ay walang iba kundi isang tagapagsilbi na nakataong nakapangasawa ng isang lalaking may mataas na antas sa lipunan. Sinasadya ni Aling Gloria na paalisin ang makasambahay pagsapit ng hapon. Ang palusot nito ay upang mapanatili ang katahimikan at kasagraduhan ng pamilya sa gabi, ngunit hindi tanga si Valentina. Alam niya isa lamang itong pamamaraan upang ipaalala sa kanya ang kanyang lugar, na kahit gaano pa siya kayaman sa labas ng bahay na ito, sa loob ng mapada na ito, siya ay nasa ilalim nila. Kanina lamang sa pagkainan, nagluto siya ng kare-kare. 5 oras siyang natiyaga sa kusina, maingat na pinakuluan ang tuwalya ng baka hanggang sa lumambot ito ng husto. Giniling ang mani at ginisa ang bagong na may tamang timpla ng asim at anghang. Ito ang lutong natutunan niya sa kanyang ina noong sila ay nakatira pa sa isang maliit na dampang yari sa takpi-takping yero malapit sa riles ng tren sa Maynila. Tuwing umuulan ng malakas noon, kailangan nilang sumilong sa isang sulok dahil tumutulo ang bubong. Ang mga alaalang iyon ang natula sa kanya upang magsumikap upang itayo ang kanyang kumpanya mula sa wala hanggang sa maging isa ito sa mga pinakakilalang pangalan sa mundo ng teknolohiya at kalakalan. Ngunit nang ihapak niya ang pagkain kanina, anong nakuha niya? Si Marco ay nakatutok lamang sa kanyang telepono. Ang daliri nito ay mabilis na tumitipa at paminsan-minsan ay nakikita ni Valentina ang pagguhit ng isang lihim na ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Nang tangkain niyang maksalita, sinanyasan lamang siya nito na tumahimik dahil tila may binabasa itong mahalaga. Samantala, si Aling Gloria ay sumimsing ng sabaw at agad na ibinaba ang kutsara ng may kasamang malakas na buntong hininga. Valentina, sabi ngang matanda, ang boses ay matinis at puno ng pag-uyam. Hindi ba sinabi ko sa iyo na paaralan mo ang ngalutuing Kastila? Nakakasawa na itong ngalutong pampalengke. Hindi porket lumaki ka sa estero ay dadalhin mo ang amoy ng estero sa pamamahay ko. Nakakahiya kung may biglang dumating na bisita. Pamamahay niya. Ang salitang iyon ay palaging ginagamit ni Aling Gloria. Pinaniwala ni Marco at Aling Gloria ang kanilang sarili na ang lahat ng karangyaang tinatamasa nila ay nagmula sa yaman ng kanilang ninuno. Tinulungan ni Valentina na buuin ang kasinungalingang ito upang protes-jijiahan ang dangal ni Marco. Dahil ang totoo ang naiwang negosyo ngang amo ni Marco ay matagal nang bumaksak bago pa man sila mapakasal. Ang utang ay umabot sa bubong at ang mga ari-arian ay halos rematado na. Si Valentina ang sumalo sa lahat. Siya ang lihim na nabayad na mautang, bumili ng bagong bahay at nabigay ng mga walang limitasyong tarheta upang patuloy na makapamuhay ng marangya ang maina.
Tahimik na pinunasan ni Valentina ang kanyang kamay sa isang malinis na basahan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang mata ay puno ng pagod. Hanggang kailan siya magpapanggap? Hanggang kailan niya tatanggapin ang mga pang-iinsulto para lamang mapanatili ang isang pamilyang hindi naman siya tinuturing na pamilya? Kinabukasan, naiwan maisa si Valentina sa bahay. Si Marco ay napaalam na may mahalagang pulong sa labas ng bayan habang si Aling Gloria ay magang umalis sakay ng kanyang marangyang sasakyan patungo sa isa sa mawalang kwentang patitipon ng kanyang kaibigang kasing palalo niya. Pumasok si Valentina sa kanyang lihim na tanggapan, isang silid na tago sa liko ng malaking aparador ng mga aklat. Ang silid na ito ay puno ng mga makabagong kagamitan at mga makinang naugnay sa kanyang mga negosyo sa iba't ibang panig ng mundo. Habang tinitingnan niya ang ulat ng pananalapi ng kanyang kumpanya, napadaan ang kanyang paningin sa mga talaan ng gastusin mula sa mga taratang ginagamit ng kanyang asawa at biyenan. Kumuno ang kanyang loop. May magapaglabas ng pera na hindi akma sa kanilang nakagawian. Isang malaking halaga ang binayaran sa isang kilalang patahian ng mamahaling damit at alahas. Kasunod nito ay mabayarin sa napakamahal ng mga pamilihan, pati na rin sa mga papapaganda at mga sikat na pahingahan na nakakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang mas nakapatataka ang peksa ng paggastos na ito ay tumutugma ng eksakto sa mga araw na sinasabi ni Marco na kailangan niyang magtrabaho hanggang hating gabi o tulad ngayon na siya ay nasa labas ng bayan. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Valentina. Hindi siya selosa at lalong hindi siya mapaginala. Ngunit bilang isang taong sanay, bumasa ng numero at gawing ng tao sa negosyo, alam niyang may hindi tama. Naalala niya ang huling buwan ng pakikitungo ni Marco sa kanya, ang madalas nitong patalikot tuwing sila ay natutulo. Ang amoy ng matamis at bagong gawang pabango sa kanyang polo na malayong-malayo sa matapang at lumang pabango na ginagamit ni Aling Gloria. Maya-maya pa, umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang pinakakatiwalaang kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Clara. Nangingini ang mga daliri ni Valentina nang buksan niya ang mensahe. Wala itong kasamang mahabang paliwanag, tanging isang maikling pangungusap lamang. Valentina, patawad, kailangan mong makita ito. Sa ibabaw ng pangungusap ay isang larawang palihim na kinuha mula sa kabilang mesa ng isang sikat at pampribadong kapihan. Tila huminto ang pahinga ni Valentina. Ang paligid ay biglang naging tahimik, napakatahimik na naririnig niya ang malakas at mabilis na pagkabo ng kanyang sariling puso. Sa larawan, naroon si Marco. Mayos ang pananamit nito. Ang buho ay nakasuklay ng mayos at sa kanyang mukha ay may isang napakatamis na ngiti. Ang ngiting ito ay nakatuto sa isang nakababatang babae na nakaupo sa tabi niya. Ang babae ay nakasanda sa balikat ni Marco. Hawa-hawa ang kamay nito, habang ang kabilang kamay ay nakaturo sa isang malaking bag ng mga pinamili mula sa mamahaling bilihan na nakita ni Valentina sa talaan ng mga gastusin. Ngunit hindi ang kataksilan ni Marco ang tuluyang dumuro sa puso ni Valentina. Ang pinakamasakit na bagina larawan ay ang ikatlong tao na nakaupo sa tapat nilang dalawa. Walang iba kundi si Aling Gloria. Ang kanyang biyenan ay nakangiti ng maluwa, mga mata ay nangnininging sa tuwa, habang buong lambing nitong inaayos ang ilang hiblangang buhok na nahulog sa mukha ng kalaguyong ng kanyang anak. Nanghina ang mga tuhod ni Valentina, napapo siya sa kanyang upuan, hindi niya alam kung paano siya makakahinga ng mayos. Ang taong pinagsilbihan niya, ang taong iniligtas niya mula sa pagkalubok sa utang, ang taong binigyan niya ng marangyang buhay na ngayon ay ginagamit nila upang ipamalaki sa buong mundo. Sila pa mismo ang natulong-tulong upang saksakin siya sa likod. At ginawa nila ito gamit ang kanyang sariling
Isang malamig na hangin tilagaling sa kailaliman ng lupa ang bumalo sa kaluluwa ni Valentina. Wala siyang ibinuhos na luha. Naubos na ang kanyang luha nung panahong na mamakaawas siya para sa kaunting pagmamahal at pagpapahalaga. Ngayon, ang natitira na lamang sa kanyang puso ay isang naapoy at nakamamatay na galit. Galit na hindi sasabo ng maingay, kundi isang galit na dahan-dahang tutupo sa lahat ng bagay na mahalaga sa mga taong nanloko sa kanya. Tinitigan niya ang larawan ng napakatagal, tiningnan niya ang kayabangan sa mukha ni Marco, ang kalandian ng babay, at ang pagkukunwari ni Aling Gloria. Kayo ang humingi nito, bulong niya sa sarili. Ang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Itinaas niya ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pangunahing katiwala sa pananalapi at mga batas. Walang paligoy-ligoy siyang nag-utos. Gusto kong patigilin mo ang lahat ng daloy ng pera papunta kina Marco at Gloria. Ipasara mo ang lahat ng kanilang pamamaraan ng pababayad na nakapangalan sa akin. Ihanda mo rin ang mapapelis na napapatunay na ako ang tanging na mamayari na lupang ito, ng bahay na ito, at na lahat na sasakyan sa garahe. Bago mag-umaga, gusto kong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Nang may baba niya ang tawa, tumayo si Valentina at muling humarap sa salamin. Hindi na siya ang asawang laging nakayuko, hindi na siya ang manugang na laging humihingi ng paumanhin. Siya ang babaeng nakpatayo ng isang kaharian at ngayon handa siyang palayasin ang mga magnanakaw na nakatira rito. Ngunit ano ang mangyayari kapag nalaman ni Marco at Aling Gloria na ang tarhetang ipinakmamalaki nila ay hindi natatanggapin sa kanilang mamahaling pamimili ngayong hapon? Matingkad ang sikat ng araw ng hapong iyon, tumatago sa mga salamin ng isang napagkamahal at tanya na kainan sa pinakapusot ng Maynila. Sa loob, ang paligid ay nababalot ng banayad na musika at amoy ng ganilutong kanina, may mga kakaibang sangkap. Makaharap na nakaupo sina Aling Gloria at ang kalaguyo ng kanyang anak na si Adriana. Napapalibutan sila ng porselanang tasa ng mainit na inumin, matatamis na tinapay at malalaking supot ng pinamili mula sa makilalang patahian. Tumatawa ng malakas si Aling Gloria, tila walang anumang alalahanin sa mundo. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na reyna, iginagalang at tinitinggala ng sinumang makakita sa kanila. Napakaganda mo talaga anak, nakangiting wika ni Aling Gloria habang hinahaplos ang malambot na kamay ni Adriana. Ikaw ang nababagay sa anak kong si Marco. May uri, may pinaaralan at marunong magdala ng sarili. Hindi tulad ng isang iyon na walang alam kundi maamoy sibuyas at bawang sa kusina. Kung hindi lamang dahil sa nakaraang utang na loob, matagal ko na siyang napalayas. Humagigi si Adriana, ang kanyang nga mata ay kumikislap sa tuwa habang iniisip ang nga bagong alahas, mamahaling pabango at nga sapatos na binili ng matanda para sa kanya gamit ang tarheta. Para sa kanya, natakpuan na niya ang isang pugat ng ginto na maahon sa kanya sa hirap. Nang matapos silang kumain, taas nung tinawa ni Aling Gloria ang tagapagsilbi. Sa isang kumpas na tila napapakita ng kanyang walang hanggang kayamanan, inabot niya ang isang makintab at itim na tarhetang pangutang. Isa itong tarheta na ipinakatiwala sa kanya ni Valentina. Ilang sandali ang lumipas, bumalik ang tagapagsilbi. Ang mukha nito ay bakas ang paalangan, nakayuko at tila natatakot na magsalita. Ipapaumanhin po ninyo, ginang. Ngunit hindi po tinanggap ngang aming makina ang inyong tarheta. Mahinang wika ng lalaki upang hindi sila mapahiya sa ibang mapanawing kumakain sa kabilang mesa. Kumunot ang nuni Aling Gloria. Imposible bulyaw niya, ang boses ay unti-unting nakakuha ng atensyon ng matao sa paligid. Ang tarhetang iyan ay hindi na ubusan ng pondo. Subukan mo ulit. Baka sira lamang ang inyong makina at hindi ninyo inaayos. Muling umalis ang tagapasibi at muling bumalik, dala ang parehong masamang balita. Namula ang mukha ni Aling Gloria hindi dahil sa init, kundi dahil sa matining kahiyang unti-anting gumagapang sa kanyang dibdib.
Kinuha niya ang iba pa niyang nga tarheta salok ng kanyang mamahaling pitaka. Isa-isa niyang inabot ito ng may nanginginig na mga daliri. Ngunit lahat ay nabigo, walang pondo. Sarado ang nga kuwenta, hindi tinatanggap. Dinik na dinik niya ang nga bulungan ng tao sa paligid. Ang matang kanina ay nakatingin sa kanila ng may paganga ay napalitan ngayon ng pakutya at pagdududa. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na plansa na dumikit sa kanyang balat. Wala siyang dalang sapat na salapi upang bayaran ang napakamahal na halaga ng kanilang kinain. Sa huli, napilitan si Adriana na ilabas ang sarili niyang na may halong inis at matinding panghihinayang upang makalabas lamang sila sa nasabing kainan ng walang bantay na sumusunod sa kanila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakakulong si Marco sa loob ng kanyang malami at marangyang sasakyan. Sinusubukan niya malipat ng salapi gamit ang makabagong sistema sa kanyang telepono papunta sa kwenta ni Adriana upang pambayad sana sa isang palamuting hinihingi nito kaninang umaga. Ngunit paulit-ulit na lumalabas ang isang mensahe sa screen, walang sapat na pondo. Napawis ang kanyang ngapalat, nanuyo ang kanyang lalamunan. Paano nangyari ito? Laging puno ang kanyang kwenta paksapit ngang unang araw ngang buwan. Ang salaping iyon ang bumubuhay sa kanyang pagmamalaki at sa kanyang malihim na gawain. Sinubukan niyang tawagan si Valentina upang magalit at magtanong, ngunit walang sumasagot. Tanging ang walang buhay na tinik lamang ng makina ang naririnig niya. Isang malamig na kaba ang sumibol sa kanyang puso, isang kabang hindi niya may paliwanag. Pasapit ng gabi, ang katahimikan ng mansyon ay nabasa ng marahas na bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Aling Gloria na parang isang naaalborotong bagyo, umuusok sa galit at walang pakialam kung may makarinig sa kanya. Kasunod niya si Adriana na nakahalukip-kip, nakasimanggot at padabog na naglalakad. Nadatnan nila si Valentina na tahimik na nakaupo sa isang malambot na silya sa gitna ng malawak na sala. May hawa itong isang mainit na tasaang hasmin, kalmado ang pahinga at walang anumang bahid ng pakabigla o takot sa muka. Ang kalmadong anyo na ito ay lalong nagpainit sa ulo ng kanyang biyenan. Walang hiyang babae, sigaw ni Aling Gloria. Ang tini ay matinis at umalingaw-ngaw sa matataas na haligi ng bahay. Anong ginawa mo sa mga tarheta ko? Sinadya mo ba akong ipahiya sa harap ng maraming tao? Ginawa mo akong parang pulubi. Sino ka sa akala mo upang putulin ang karapatan ko sa salapi ng aking pamilya? Unti-unting ibinaba ni Valentina ang kanyang tasa sa maliit na masanggawa sa salamin. Ang tunog ng paglapat nito ay tila isang babala. Tumingala siya at tiningnan ang matanda ng tuwid sa mamata. Ang kanyang tingin ay napakalami, mas malami pa sa hanging umihip sa labas ng bintana. Walang paggalang, walang awa. No, sa lukak mamamahay ko, hinang mahinahong tuko ni Valentina, ang buses ay mababahunat may baykat na nakpapatandak balahibo. Ikaw ang pumasok na sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi na parang isang taong walang pinaaralan. Sino ngayon ang walang urbanidad sa ating dalawa? Napatigil si Aling Gloria. Nawalan siya nga sabihin. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganito ng manugang na palagi niyang inaapi, palagi itong nakayuko, palaging humihingi ng tawad kahit walang kasalanan. Ngunit ang babaeng nakaupo sa harap niya ngayon ay tila nagbago ang anyo, isang estrangherang may kapangyarihan. Naramdaman ni Adriana na hindi pabor sa kanila. Ang gihit-mege hanggang kaya pilit siyang suminggit, umasang madadala niya sa matatamis na salita ang sitwasyon. Tia, huminahon po kayo. Malanding sabi nito sabay hawak sa braso ng matanda. Sigurado naman po akong hindi sinasadya ni Valentina na kalimutang bayaran ang utang sa bangko. Baka naman po naghihirap na siya kaya hindi na niya kinaya ang bayarin natin. Binaling ni Valentina ang kanyang paningin kay Adriana. Ang kanyang mata ay parang mata talim na patalim na tumagos sa kaluluwa ng nakababatang babae.
Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang halaga ng isang murang bagay. Una sa lahat, hindi ko kailanman nakakalimutang bayaran ang anumang bagay, mariing sabi ni Valentina, tinatapos ang bawat salita ng malinaw. Pangalawa, wala ako natatanda ang inibitahan kita sa bahay ko ngayong gabi o kahit kailan. At pangatlo, ito ay usapan sa pagitan ng maasawa at ng kanyang ina. Ang isang estrangherang walang ibang alam kundi manggamit ng pawis ng iba ay walang karapatang magsalita sa harap ko. Namutla si Adriana, tila umurong ang kanyang dila. Ang pagmamalaki niya kaninang umaga ay naglaho na parang bula. Napakurap-kurap siya, hindi makapaniwalang napahiya siya ng ganun katindi sa mismong bahay na pinapangarap niyang angkinin. Eksakto namang pumasok si Marco, pawisan at gulo-gulo ang buhok. Nagmamadali siyang umuwi matapos matuklasan ang kahindi-hindi na nangyari sa kanyang salapi. Nang makita niya ang kanyang ina na nangingini sa galit at si Adriana na nakatayo sa isang tabi na parang basang sisip, agad nagpanting ang kanyang tainga. Ang pagkalalaki niya na nakadepende lamang sa yaman ay nasugatan. Valentina, ano na naman itong ginulo mo? Bulyaw ni Marco habang lumalapit. Nakakuyom ang nga kamao. Bakit mo binabastos ang ina ko at bakit mo ipinasara ang lahat ng mapagkukunan natin ng pera? Balif ka na ba? Asawa mo ako, dapat sumunod kasam nga inuutos ko. Bukas na bukas din ay ayusin mo iyon. Tumayo si Valentina. Hinarap niya ang asawang matagal niyang pinaglingkuran ngunit ginawa lamang siyang mangmang sa sarili niyang tahanan. Wala na ang pagmamahal sa kanyang mga mata, napalitan na ito ngang matinding pagkasuklam. Dahil pagod na ako mapalaki nga malintas sa buhay ko, Marco, malami na sagot niya. Pagod na akong magtrabaho araw at gabi sa kumpanya, lumuno ngang lahat ng pagod at hirap habang ginagastos ninyo ang pawis ko sa kalokohan at palihim na panloloko sa likod ko. Tapos na ang masasayang araw ninyo. Nalaki ang mga mata ni Marco. Subali ang kanyang ina na bula sa sariling kayabangan ay hindi pa rin napapatalo. Linta! Sigaw ni Eling Gloria habang pilit na inilalapit ang sarili. Kami pa ang linta, napakawalang utang na loob mo. Nakalimutan mo na ba na ang bahay na ito ay pag-aari ng asawa mo? Nakikitira ka lang dito, kaming matunay na pamilya ang may karapatan. Kung hindi ka matutong lumuhod at gumalang sa mga napapakain sa iyo, lumayas ka sa pamamahay namin. Ngayon din, bitbitin mo ang nga basahan mo at bumalik ka sa iskinitang pinanggalingan mo. Sa halip na umiyak o magali, isang malii at nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa malabi ni Valentina. Dahan-dahan, siyang yumuko at kinuha ang isang makapal na aso na kaban ng magkasulatan na kanina pa niya inihanda sa ibabaw na mesa. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang isang formal na papel na maraming selyo ng pamahalaan. Inilatak niya ito ng malapat sa mesa sa tapat mismo ni Marco at Aling Gloria. Gusto mo akong palayasin? Tanong ni Valentina, ang boses ay matatap na anyaya ng matinding takot. Basahin mo iyan. Basahin mo kung kaninong pangalan ang nakasulat bilang tanging nakmamay-ari ng lupang ito, ng bahay na ito at ng bawat kagamitang hinihipo ninyo ngayon. Nangingini ang kamay ni Marco nang kunin niya ang kasulatan. Sinundan ito ng matatalim na paningin ni Aling Gloria. Doon, sa ilalim ng maliwanag at ginintuang ilaw ng araw niya sa sala, nabasa nila ang malitrang na paguho sa kanilang mapamataas na mundo. Ano ang kanilang magiging reaksyon kapag napatunayan nilang sila ang nga tunay na pulubi at paano nila haharapin ang galit ng reynang matagal nilang inalipin? Ang katahimikan sa loob ngang malawak na sala ay tila isang mabigat na batong dumagan sa balikat nina Marco at Aling Gloria. Nakatitik lamang ang dalawa sa kapirasong papel na nakalata sa mesa. Ang mata ni Marco ay mabilis na napabalik-balik sa masalitang nakasulat at sa kalmado mukhang kanyang asawa hindi siya makapaniwala. Ang bahay na ipinakmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan, ang kotseminamanyo niya, ang lahat na ito ay hindi sa kanya. Nagsimulang mangini ang makamay ni Aling Gloria. Pilit niyang inaabot ang kasulatan ngunit tila nawala ng lakas ang kanyang bisik.
Kasinungalingan iyan, bulong ngang matanda, ang boses ay nanginginig at basag. Isang malaking kasinungalingan. Inagaw mo ang yaman ng anak ko, isa ka magnanakaw. Walang inagaw sa inyo dahil sa simula pa lamang ay wala naman kayong paari. Malamig na tugon ni Valentina. Binayaran ko ang lahat ng utang na iniwan ng iyong asawa. Pinili ko ang lupang ito gamit ang sarili kong salapi bago pa man kami magpagkasal ni Marco. Ang lahat ng karangyang tinamasan ninyo sa ngang maraming taon ay galing sa aking bulsa at ngayon tapos na ang oras ng paglalaro. Tumingin si Marco kay Adriana na kanina pa nakatayo sa isang gilid at tahimik na pinapunot ang lahat. Nakita ni Marco ang unti-anting pababago sa mukha ng kanyang kalaguyo. Ang matang kanina ay puno ng pag-asa at kalandian ay napalitan ng pandidiri at pagkabigo. Hakbang-hakbang umatras si Adriana patungo sa pintuan. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mo akong kausapin, mataray, nasagot ni Adriana. Sinungaling ka. Akala ko ba ikaw ang nakmamay-ari ng lahat na ito? Akala ko ba papakasalan mo ako at bibigyan ng magandang buhay? Isa ka palang palamunin. Wala akong mapapala sa isang lalaking walang may pagmamalaki kundi ang asawang niloloko niya. Tuluyang lumabas na ang pinto si Adriana nang hindi man lamang lumilingon. Naiwan si Marco na nakatayo, unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang kalaguyo, at ang kanyang yaman ay sabay-sabay na naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Binibigyan ko kayo ng isang oras upang ihanda ang inyong nga gamit, utos ni Valentina. Dalhin ninyo lamang ang nga damit at kagamitang personal na nanggaling sa inyo bago tayo maksama. Walang kahit isang alahas, sasakyan o kasangkapan ang lalabas sa pamamahay na ito. Kapag lumapas ang isang oras at nandito pa kayo, tatawa ako nga pulis upang kalat ka rin kayo palabas bilang nga taong laba sa batas na pumasok sa aking lupain. Napaya si Aling Gloria. Lumuhod siya sa makinis na sahi at sinubukang hawakan ang mga paa ni Valentina. Patawarin mo na kami, pagmamakaawa nga matanda, ang dating matapang na anyo ay najing isang kaawa-awang bulto. Huwag mo kaming palayasin. Saan kami pupunta? Wala na kaming mapupuntahan. Hilahin mo ang ina mo, Marco, matigas na utos ni Valentina nang hindi man lamang tinatapunan ng tingin ang nakaluhot na matanda. O baka gusto mong ako pa ang gumawa niyan para sa iyo. Tahimik na hinila ni Marco ang kanyang ina. Wala siyang lakas upang makipagtalo. Alam niyang talo siya sa laban na ito. Pumasok sila sa kanilang masilip at mabilis na naayos na madamit, habang ang maluha ay patuloy na umaago sa kanilang pisngi. Ang mamahaling kasuotan na binili gamit ang salapi ni Valentina ay naiwan sa loob ng malalaking aparado. Tanging ang lumang damit ang kanilang nadala. Kinabukasan, natagpuan ni Marco at Aling Gloria ang kanilang nga sarili sa isang maliit at madilim na silid sa isang lumang gusali paupahan. Ang lugar ay amoy ihingang pusa at umaalingasaw ang amoy nga kanal mula sa labas. Walang malambot na kama, walang malinis na tubig na dumadaloy mula sa gripo, at lalong walang tagapasilbi na mahanda ng kanilang pagkain. Sinubukan ni Aling Gloria na tawagan ang nga kaibigan niyang matataas ang katayuan sa lipunan. Umaasa siyang may mamalasakit at mapapahiram sa kanila ng salapi upang makapasimula muli. Ngunit sa tuwing naririnig nila ang pangalan ni Gloria at ang balitang sila ay pinalayas at walang naisalba, mabilis na napuputol ang linya ng telepono. Walang gustong makipag-ugnayan sa mataong wala ng pakinabang. Si Marco naman ay naglakad sa kalsada upang mahanap ng trabaho. Ngunit ano ang kanyang alam gawin? Wala siyang natapos na kurso. Hindi siya kailanman trabaho ng marangal. Ang tanging alam niya ay gumastos at mag-utos. Pumasok siya sa mga pagawaan, sa mga bilihan ng sasakyan at sa mga kumpanya ng teknolohiya, ngunit palagi siyang tinatanggihan.
Ang kanyang malalambot na kamay at mapuputing balat ay hindi nababagay sa mabibigat na gawain. Gabi-gabi, nakatingin lamang siya sa bita-bita na kisame ng kanilang inupahang silid. Naririnig ang pag-ibig ng kanyang ina sa kabilang sulok. Ang laking dating na mamayari ng mundo ay ngayon ay nakmamakaawa para sa isang pirasong tinapay. Sa ikalimang araw ng kanilang paghihirap, hindi na makatiis si Marco. Ang gutom at kahihiyan ay unti-unting pumapatay sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang lumang kaibigan na sangkot sa mahindi, magagandang gawain sa isang madilim na bahagi ng pantalan. Isang lalaking naalok sa kanya ng malaking halaga kapalit ng isang pabonong siya ay mayaman pa. Pabona nun ay tinanggihan niya. Naglakad si Marco sa kalagitnaan ng gabi, binabatas ang nga mapanganib na eskinita kung saan natatago ang nga taong nakalimutan ng lipunan. Huminto siya sa tapat ng isang kinakalawang na pintuan ng isang lumang bodega. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto at bumungat ang isang lalaking may mahabang peklat sa mukha. Ngumiti ang lalaki nang makita kung sino ang nasa labas. Ano kaya ang hinihinging kapalit ng lalaking ito upang tulungan si Marco at hindi kaya niyang isugal ang natitirang buhay niya upang makabawi kay Valentina? Pumasok si Marco sa loob ng madilim na bodega. Ang amoy ng kalawang lumang kahoy at pinatuyong isda ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang lalaking may peklat sa mukha ay tinatawag nilang Dado, isang kilalang tauhan sa pantalan na matagal nang sangkot sa mapalihim at labak sa batas na kalakalan. Umupo si Dado sa ibabaw ng isang malaking kahon humihitit ng tabako at tiningnan si Marco mula ulo hanggang paa. Isang malakas at mapangasar na halahak ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Tingnan nga naman natin kung sino ang napatpat sa aking kaharian, wika ni Dado. Ang tini ay magaspang at puno kang pangungutya, ang majiting at mayamang si Marco. Naalala ko pa noong huli tayong magkita, pinunasan mo pa ang iyong kamay matapos mo akong makamaya. Ngayon, nandito ka sa aking harapan, mukhang asong ulo na naghahanap ngang tira-tirang buto. Lumunok si Marco. Kinain niya ang kanyang natitirang pakmamalaki at humakbang palapit. Kailangan kong salapi, Dado. Kahit anong gawain, tatanggapin ko. Kailangan kong pakainin ang aking ina at kailangan naming makaalis sa bulok na butas na aming tinutuluyan. Ngumisi si Dado at itinapon ang upos ng tabako sa sahig. Mayroon akong ipapahatid na mga kargamento bukas ng gabi, mga kahon na hindi dumaan sa tamang pasusuringang pamahalaan. Kailangan itong makarating sa isang tago at lumang pagawaan sa Tondo. Kapag nagawa mo ito ng malinis at walang sumusunod na alaga ng batas, bibigyan kita ng sapat na salapi upang makahanap ng mayos na tirahan. Ngunit kapag nakamali ka, hindi kita kilala. Pumaya si Marco ng walang paalinlangan. Hindi na niya inisip ang panganib. Ang tanging nakikita niya ay ang pangako ng salapi. Kinaumagahan, nagising si Aling Gloria na mag-isa sa kanilang maliit na silid. Kumakalam ang kanyang sikmura. Sinubukan niyang mahanap ng anumang makakain sa kanilang maliit na lalayan, ngunit wala itong laman kundi isang garapon ng asin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga kapitbahay nila ay abala na sa kanilang mapang-araw-araw na gawain. May mga naglabo sa tabi ng kalsada, may mga naigip ng tubig at may mga nauling upang makapaksaing. Dati, tuwing napapadaan siya sa mga ganitong lugar habang lulan ng kanyang malamig na sasayan, tinatapan niya ang kanyang ilong at pilit na iniwas ang paningin. Ngayon, isa na siya sa kanila. Ang gutom ay walang pinipiling tao. Pinunasan niya ang kanyang mukha, inayos ang kanyang lumang damit at dahan-dahang lumabas ng silid. Nilapitan niya ang isang ginang na naihog ng tuyong isda sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng tuyo at sinanga ay napalawi kay Aling Gloria, nangini ang kanyang ngalabi. Habang buhay siyang naging mapamataas, ngunit tinuruan siya nga gutom kung paano yumuko.
Mari ba ako makahingi ng kaunting makakain? Mahinang tanong ni Aling Gloria, ang maluha ay nak babadiang tumulo sa kanyang mamata, kahit tira-tira lamang, wala pa kaming nakakain simula kagabi. Taining nan siyang ginang, nang may haba, walang halong panghuhusga sa mga mata nito. Kumuha ito ngang isang malinis na mangkok, nilagyan ng mainit na kanin, at pinatungan ng dalawang malalaking tuyong isda at kamatis. Inabot ito ngang ginang kay Aling Gloria ng may ngiti. Dito po sa amin, walang nagugutom hangat may naibabahagi, kumain po kayo. Naupo si Aling Gloria sa isang tabi at sinimulang isyubo ang pagkain. Ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya sa buong buhay niya. Mas masarap pa kaysa sa maluto sa matataas na kainan na pili niyang ipinakmamalaki noon. Habang nginungiya niya ang maalat na isda doon bumuhos ang kanyang magaluha, naalala niya ang lahat ng magapak kayong itinapon niya noon dahil lamang hindi maganda ang pagkakahanda ni Valentina. Naalala niya ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagkamakasarili. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay at matinding pagsisisi na tila sumusuno sa kanyang dibdib. Samantala, sa isang mataas na gusali kung saan makikita ang buong lungsod, nakatayo si Valentina. Hawak niya ang isang mainit na kape habang pinakikingan ang ulat ng inupahan niyang taga-siyasat. Napasok na po si Marco sa sindikato ni Dado sa Pantalan. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Mamayang gabi ang kanyang unang paghahatid. Mapanganib ang grupong ito. Marami na silang pinatay ng mga tao. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Valentina. Inaasahan niyang maghihirap si Marco, ngunit hindi niya inakalang ibabanta nito ang kaluluwa sa mga kriminal upang lamang makatakas sa kahirapan. May naramdaman siyang munting kurot sa kanyang puso. Isang bakas ang lumang pagmamahal, ngunit mabilis niya itong pinatay. Ginusto ito ni Marco, pinili nitong tahakin ang maling landas. Hayaan mo siya, utos ni Valentina. Ang tini ay malami ay matigas. Huwag kayong makikialam. Hayaan ninyong harapin niya ang bunga ng kanyang sariling nga desisyon. Pasapit ng dilim, umulan ng malakas. Namamaneho si Marco ng isang lumang sasakyan na puno ng kahon sa likuran. Ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis, halos sumabok sa loob ng kanyang dibdib. Pinapapawisan siya ng malami kahit napakalaming ang paligid. Bawat sasakyang nakakasalubong niya ay napapataas ng kanyang takot. Nakarating siya sa lumang pagawaan sa Tondo. Madilim ang paligid at tanging ang pata ng ulan ang naririnig. Pumarada siya sa tapat ng isang malaking pinto. Lumabas ang apat na lalaking nakaitim. Sila ang tatanggap ng mga kargamento. Bawat isa sa kanila ay may nakasubit na patalim sa baywang. Bumabas si Marco upang buksan ang likuran ng sasakyan. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniaabot ang makahon. Iniisip na lamang niya ang salaping tatanggapin niya at ang makakain ng kanyang ina. Ayan na ang lahat, wika ni Marco habang hinihingal. Nasaan na ang aking bayad? Ngumisi ang isa sa mga lalaki at inilabas ang isang makapal na sobre. Ngunit bago pa man ito mayabot kay Marco, isang nakabibinging tunok ngang sirena ang yumani sa buong paligid. Mula sa iba't ibang sulok, naglabasan ang sasakyan ng alagad ng batas. Ang maliliwanag at nakakabulak na ilaw ay tumutok sa kanila. Huwag kayong kikilos, nakapaligid kami sa inyo. Itaas ninyo ang inyong nga kamay, sigaw ngang isang tinik mula sa tagapagsalita, nakagulo ang lahat. Bumuno ng bare ang malalaking kausap ni Marco at simulang mapaputok patungo sa mapulis. Sa gitnang kaguluhan ng ulan at ng lumilipat na bala, napadapa si Marco sa maputi na lupa. Nangingini siya sa matinding takot, tinatapan ang kanyang ulo habang nananalangin na hindi siya tamaan. Subalit, naramdaman niya ang isang malami na bakal na tumutok sa likod ng kanyang ulo. Isang kamay ang marahas na humila sa kanyang buhok upang iangat ang kanyang mukha. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang mukha ng taong may hawak ng sandata. Ito ay hindi pulis
at hindi rin isa sama kasamahan ni Dado. Sino ang misteryosong taong ito at bakit tila kilalang kilala niya ang pamilya ni Marco? Sa paggabi nga dilim dahil sa matalim na guhit ni kidlat nakita ni Marco ang isang pamilyar na muka. Ito ay si Arturo, ang dating driver ng kanilang pamilya na walang awang pinaalis at ipinakulong ni Aling Gloria. Maraming taon na ang nakalipas dahil lamang sa isang nawawalang gintong relo na kalaunan ay natapwan din naman sa ilalim ng kama na matanda. Ngayon, si Arturo ay nakasuot ng uniforme ng gaalagat ng batas, may hawak na sandata, at malamig na nakatiti sa lalaking dating tinatawa niyan sa Marco Vargas. Mababang wika ni Arturo, ang tini ay hindi napapakita ng galit, kundi isang kalmadong patangga sa ikot ng tahana. Matagal na naming sinusubaybayan ang sindikato ni Dado. Hindi ko inakalang ang isang taong dati ay namumuhay sa ginto ay babaksa sa putikan upang maging utusan ng isang kriminal. Tumayo ka, tapos na ang patakbo mo. Walang nagawa si Marco. Binasahan siya ng kanyang karapatan habang mahigpit na ikinakabit ang malamig na posas sa kanyang nangingini na pulso. Ang ngapata ng ulan ay humalo sa kanyang luha. Sa bawat hakbang patungo sa sasakyan ng mga pulis, nararamdaman niya ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang yaman, ang pangalan, ang pagmamalaki, lahat ay inanot ng bahasa madilim na eskinita ng tondo. Kinaumagahan, isang malakas na kato ang gumising kay Aling Gloria sa kanilang inupahang silid. Isang opisyal ng barangay ang nakdala ng balitang nakpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nanghiram siya ng barya sa kanyang nakapitbahay upang makasakay sa pampasaherong di patungo sa himpilan ng pulisya. Wala na siyang pakialam sa kanyang isura. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang ngapa ay nakasuot na lamang lumang tsinelas. Pagdating sa himpilan, sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng pawis, ihi at kawalan ng paasa. Sa likod ng makakapal na rehas na bakal, nakita niya ang kanyang anak. Si Marco ay nakaupo sa malamig na semento, nakabaluktot at yakap-yakap ang sariling nga tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang nga damit ay punit at nababalot ng natuyong putik. Marco, anak ko, humahagulgo na tawa ni Aling Gloria habang mahigpit na nakakapit sa mga rehas. Napaangat ng tingin si Marco. Nang makita niya ang kanyang ina, gumapang siya palapit. Ang lalaking laging nauutos, ang lalaking hindi kailanman nakaranas ng hirap, ay umiyak na parang isang batang musmos na nawawala sa dilim. Ina, patawarin mo ako, nangingini na sagot ni Marco. Ang boses ay paos at basa. Hindi ko na kaya rito, parang awa mo na, ilabas mo ako rito, tulungan mo ako. Ngunit anong magagawa ng isang matandang babae na wala ni isang kusing sa bulsa? Umiyak lamang ng umiyak si Aling Gloria. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang maling pagpapalaki. Siya ang nagturo kay Marco na maging palalo. Siya ang nagturo dito na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa salapi. At ngayon, pareho nilang inaani ang mapait na bunga ng binhing iyon. Patawad, anak. Patawad dahil hindi kita tinuruan kung paano maging isang tunay na lalaki. Bulong nga matanda habang pilit na inaabot ang pisngi ng kanyang anak sa pagitan ng bakal. Sa kabilang dakong ng lungsot, nakatayo si Valentina sa tapat ng malaking bintana ng kanyang napakalawa na tanggapan. Ang sikat ng araw ay nakpapaliwanag sa buong silid, nakbibigay ng init at buhay. Pumasok ang kanyang pinakakatiwalaang katiwala na si Binibining Torres, may dalang isang manipis na kaban ng kasulatan. Ginang Valentina, nakakulong na po si Marco Vargas. Nahuli siya sa isang malaking operasyon ng mga pulis kagabi sa Pantalan. Wala pong piyansa para sa kanyang kaso, kalmadong ulat ng katiwala. Tumango lamang si Valentina, hindi siya ngumiti at lalong hindi siya nagdiwang. Wala siyang naramdamang tagumpay, kundi isang malalim at tahimik na kapayapaan.
Ang galit na matagal nang sumusuno sa kanyang dibdib ay tuluyan nang namatay, naiwan ang isang malinis na blangkong pahina para sa kanyang kinabukasan. Ihanda mo ang mapapeles ng paghihiwalay, ipadala mo sa kulungan upang mapirmahan niya. Matapos iyon, ayaw ko nang makarinig ng kahit anong balita tungkol sa kanila. Tapos na ang bahagi nila sa aking buhay, matigas ngunit mahinahong utos ni Valentina. Lumipas ang maraming buwan, ang buhay ay napatuloy sa kanyang sariling takbo. Si Valentina ay patuloy na lumipat ng mataas, pinalawa ang kanyang kumpanya sa iba't ibang panig ng Asya. Natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili, naglakbay sa iba't ibang bansa at natapuan ang tunay na halaga ng kalayaan na hindi nabibili ng salapi. Samantala, sa labas ng himpilan ng pulisa sa Maynila, may isang matandang babae na araw-araw ay nakaupo sa ilalim ng isang lumang payong. Si Aling Gloria ay nagbubentengang kakanin at malamig na tubig sa mga dumadaan. Ang kanyang balat ay nasuno na sa init ng araw. Ang kanyang gakamay ay puno ng kalyo, ngunit hindi na siya nagrereklamo. Bawat baryang kinikita niya ay itinatabi niya upang maibili ngang mayos na pagkain at sabon si Marco sa lupngang selda. Tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Ang palasyong gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa magguho nito ay natutunan nilang bumuong panibagong pagkatao na nakatapa sa katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pababagong ito, isang hapon habang naayos ng kanyang paninda si Aling Gloria, isang itim at pamilya na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang gilid ng bintana at sumungaw ang isang babaeng may suot na mamahaling salamin sa mata at balot ng niningning na alahas, si Adriana. Ngumiti ang nakababatang babae, isang ngiting puno ngang lihim at bagong panganib. Bakit kaya nakbalik ang babaeng unang tumaliko sa kanila nang sila ay bumaksa? At anong bagong lason ang dala nito upang muling guluhin ang unti-unting nananahimik nilang buhay?